Sa 6th floor pa lang kami, sabi ng alaga ko, Auntie, hindi ko na kaya. Hindi ko na talaga kayang magtumakbo. Kaya ate, kamusta ka po ngayon? Medyo kabado pa po dahil dun sa nangyari kahapon. Pero medyo okay na kay papan. Pwede niyo po ba maikwento sa amin anong nangyari? Kahapon po kasi walang activity yung alaga ko. So kami lang yung nandun kasi yung parents niya, yung employer ko, nasa trabaho parehas. Tapos yung alaga ko at saka ako, may kasama kaming popo. Pero yung popo may binili saglit sa baba, sa market. So kami lang naiwan na dalawa. Nanonood yung alaga ko, nasa kusina ako naggagawa, nagtatrabaho. That time ilang bata po yung kasama mo? Isa lang po kasi yung isa nasa school. So bali dalawa yung alaga Opo. mo pero isa na lang yung Opo, isa lang. Tapos po walang fire alarm, wala kaming tahimik, ganun. Kasi sarado po lahat. Sarado po lahat, nanonood ng TV, yung alaga ko, ganun. Tapos po biglang, yung phone ko po kasi nakalagay lang sa bed ko na, kasi naka-silent lang siya. Tapos biglang tumawag yung employer ko. Sabi niya, you go down because there's a fire. The building is on fire. And then, sabi ko sa alaga ko, Sean, we have to go. Hindi ko na naisip kung kunin ko yung gamit ko, passport ko, yung pera ko, ganon. Basta sabi ko, makalabas kami ng alaga ko. Kasi naano ko na rin yung usok na unti-unti nang pumapasok sa bahay namin, sa bahay ng employer ko. Tapos paglabas namin, may usok na nga. Tapos, ang kaanuhan lang kasi yung bahay ng employer ko, halos katabi lang yung fire exit. So, galing kaming, nasa 9th floor kami, yung usok, na amoy na namin. Sabi ko, Sean, takpan mo lang yung bibig mo. Sabi ko, kailangan natin tumakbo. Or else, sabi ko, mamamatay tayo dito. Talaga kayang magtumakbo. Sabi ko, hindi ko po siya binuhat. Kasi sabi ko, Sean, kailangan nating tumakbo. Or else, mamamatay tayo parehas dito. Matatrap tayo dito at mamamatay tayo dito. Sabi ko gano'n. Pagkasabi ko noon, biglang, okay auntie, let's go. Tapos, grabe takbo namin. Halos mahulog kami. Buti na lang talaga. Pero that time, malakas na po ba yung mga apoy? Nung time po na yon, pumapasok na yung usok. Tapos paglabas po namin ng backdoor, yung sa fire exit, na-stuck pa yung pinto. Kasi nga, hindi naman siguro ginagamit madalas. Kaya, grabing pilit ko yung grabing pilit kong pagbukas, talagang na-stuck. Tapos pag nabukas, Diyos ko, bumungad sa amin yung apoy, yung nagbabagsakan na yung mga Sabi ko, Sean, takbo. Sabi ko ganun, huwag mong titingnan yung paligid. Sabi ko, takbo lang tayo. Hindi ko alam kung paano kami nakalabas dun kasi may bumabagsak na sa akin, ginaganon ko lang, awan ko kung paano ko na basta bumabagsak na yung apoy sa amin. Sabi ko, Sean, takbo lang ng takbo habang umiiyak kaming dalawa. Takbo lang, sabi ko gano'n. Hindi na saksiyan namin yung Sinalubong na kayo, no? Oo. Tapos ang dami ng bumbero. Tapos kasi po yung unang nag-apoy na building, yung katabi namin. So habang inaapula nila yung building na yon, lumilipad na yung mga sa building namin. At nag-uumpisa na yung yung apoy sa building namin mismo. Kaya sobrang bilis. Habang inaapula din yung building namin, lumilipat na yung apoy dun sa kabila. Kaya nagbabagsakan na lahat ng Kaya grabe. Amang tinitingnan ko yung sabi ko, yung gamit ko. Pero okay lang kasi sabi ko, at least safe kaming dalawa. Kaysa naman kami natusta dun sa loob. Ko siya, pastor. Umiyak na yung alaga ko. Sabi ko, Sean, kailangan natin makababa or else mamamatay tayong dalawa. Tapos, pag sabi niya, umiiyak na siya. Sabi ko, it's okay. Napakalma ko din yung nakita niya yung lola niya. Tapos, habang tinitingnan namin, umaapoy yung naiiyak na lang talaga ako. Wala na akong magawa. Okay lang. Basta safe kami. Kasi may pamilya akong nag-aantay sa Pinas. Yes, Ganun yes. po. Yun